Inusisa ng mga senador ang ilang proyektong anilay red flag sa 2026 National Expenditure Program sa gitna ng mga isyu sa flood control projects. Sinusulong ng ilan sa kanila na palitan ang 2026 budget ng DPWH dahil marami raw kahina-hinalang proyekto na isiningit. May unang balita si Ian Cruz. Hanggang 118.5 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Ganyan kalaki ang tansya ng Department of Finance sa posibleng nawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa umunay ghost flood control projects. Apektado na yung investor confidence sa lahat ng external challenges. Dapat hindi natin dinadagdagan dito yan domestically. Sa briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan ng DOF, hinimay ng mga senador ang anilay red flags na nakita nila sa 2026 National Expenditure Program kaugnay sa issue ng flood control. Si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian sinita ang mga proyektong nakalagay na sa 2025 budget pero nasa NEP pa rin para sa 2026. Hindi naman po siguro clerical error to. 'Di ba? Sinadya to ilagay sa NEP. 'Di ba? Ang punto ko, DBM should be more should reform its process and maging mas detalyado sa pag-a-analyze ng mga projects na pinapasok sa NEP. Inilutang naman ni Senador Panfilo Lacson na may 500 magkakatulad umanong flood control projects na pare-pareho ang halaga ng budget para sa iba't ibang lugar. May 373 projects na may tig 100 milyong piso bawat isa at dito pa lang papalo na sa 37.3 billion pesos ang kabuang halaga. We counted from NCR to Region 3 alone, flood control management 1, nasa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. Tanong ng mga senador, bakit ito pinalulusot ng Budget Department at ini-endorso sa NEP? Sagot ng DBM, galing ito sa budget proposals ng DPWH. Secretary Vince is already investigating ito pong mga doble-doble. Kakausapin niya yung mga senior officers niya. And then we'll meet and hopefully in the next week po siguro meron na siyang report which he can share po to the committee. You know, Mr. Sa gitna ng mga naglulutangang issue sa hinihinalang ghost at substandard flood control projects, iginit ni Senador Bam Aquino na hindi dapat tanggapin ang hinihinging 881.3 billion pesos na budget ng DPWH. There's an ongoing investigation. Inaaral yung mga proyektong ito. There are so many questions, so many red flags that you have already pointed out with Senator Lacson. Wag ko natin tanggapin ito, ibalik natin to sa executive. Unfortunately, while we want that to happen, wala po yan sa constitution or sa rule na otherwise ang pwede po siguro is that ibalik ng buo. So that's why the budget process is that the executive proposes and then the legislative can amend. Panukala naman ni Senador Loren Legarda, burahin ang buong budget ng DPWH para ang bagong kalihim ang gumawa ng bagong budget ng kagawaran. Allow the new secretary to do a new budget, so he will submit a supplemental budget. That is allowed by the process. Si bagong DPWH Secretary Vince Dizon, sang-ayon na kung may mga proyektong tapos na pero napondohan pa rin sa ilalim ng 2026 budget. Dapat nga itong tanggalin. Mali po yan. Ako po mismo ang magsasabi sa ating mga kongresista, please po tanggalin po natin yan. Posible rin anyang i-rebid ang mga kontrata na natuklasang ghost o non-existent. Git ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, aalis siya sa kagawaran na malinis ang konsensya. I did the best that I can in my tenure in the department. I don't have any regrets. Ani Bonoan, sa paunang resulta ng investigasyon, 15 ang missing o hindi mahanap sa halos 10,000 flood control project. Karamihan daw dito nasa 1st District ng Bulacan at nakakalat sa regions 1, 2 at 3. Ghost project is actually that has already been validated and really found out not to be there. Submitted as completed and collected. The funds have been collected.
The non-existent for the time being is actually just a matter of validating the locations of these projects that we are talking about. Ang mga impormasyong ito ang ibibigay naman ng DPWH sa bubuing Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Sabi ni Pangulong Marcos, malapit na nila itong mabuo. Binuwag na ni Dizon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na binuo ni Bunoan. Ayon kay Dizon, hindi lang ang mga proyekto mula sa 2022 ang sisilipin, kundi pati ang mga sa nakalipas na administrasyon. This stretches even way earlier than 2018, 2017, 2016. Matagal na po itong mga ibang proyekto na ito. May 2 buwan daw si Dizon para i-reorganisa ang DPWH. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.